Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ayan mga kabunyog, ang sabi ni Lacson, walang basihan si Panelo. Kasi, kahit daw sa impeachment ni Corona, nung una, makaramihan ng senador, ano yan, para sa acquittal ni Corona. Pero nung nakita na ng mga senador, yung mga ebidensya, nakita na yung mga bank accounts ni Corona, mayroon pa itong dollar accounts, ay talagang hindi na nakumbinsi ang mga senador na i-acquittal pa. Mas marami ng mga senador bumoto na conviction. Ganyan din yung nakikita ni Senador Ping Lacson. Ang sabi niya, okay, kung sa ngayon, siguro yung mga senador na nakausap ni Panelo para sa acquittal ni Sara. Pero, napakaganda ng paliwanag ni Lacson eh. Sabi niya, silang mga senador, binabantayan ng publiko. Siyempre, naka-live stream yan. Siyempre, naka-televised yan. So, kumbaga ang taong bayan, ang publiko, nakatingin lahat sa Senado sa panahon na yan. Sa panahon ng impeachment trial, ang atensyon, ang focus ng publiko nandun. Kaya ibig sabihin, hindi lang naman si Sara ang huhusgahan dyan ng taong bayan. Kung ang mga senador, sila ang magiging judge kay Sara, kung i-acquit o i-convict, ang taong bayan naman ang maghuhusga sa mga senador. Yan ang paliwanag ni Senador Ping Lacson, tama yun eh. Sabi ni Senador Ping Lacson, paano kung napakalinaw na ng mga ebidensya? Napakalinaw na. I-acquit pa rin namin? I-acquit pa rin ba namin kahit napakalinaw ng ebidensya? Kami dyan ang masisira sa taong bayan. Kahapon, we had Attorney Sal Panelo on the show, and he says he's confident only 4 members of Senate will vote for the Vice President's conviction, and I will quote you exactly what he said. Sabi niya, Apat na pusakal. yes, sa trial, maniwala kayo, 4 lang ang boboto ng conviction, kasi yung mga pusakal na kontra kay VP Sara, si Ontiveros, si Pangilinan, si Lacson, si Soto, yung 4 na yon, definitely conviction yun. Can I have your response, please? Alam mo, much as I don't want to comment on a nonsensical comment or statement, pero dapat sagutin din bakit marunong pa siya sa amin? Ako, walang pwede magsalita on my behalf. I can speak for myself, except the evidence. Sinabi ko na yan we'll always be guided by the evidence. Wala pa tayo doon. Bakit pinangungunahan niya at tatawagin pa niya kaming pusakal? Anong confrontation? Lalagay niya kami on the spot? Ba't mas marunong pa siya sa akin? Bakit mas marunong pa siya kay Risa? Ba't mas marunong pa siya kay Kiko? Ba't mas marunong pa siya kay SP? Bakit manghuhula ba siya? Kung sabihin ko siya yung pusakal na manghuhula. O, tama. Tama yung punto. Napakaganda ng ganung punto. Diba, mga kabunyog? Kumbaga, kung si Sara nakasalang sa impeachment, kahit naman yung mga senador na impeachment court na magiging mga huwes, sila nakasalang din. Parang sila yung magiging judge ni Sara, pero sila naman ang mga senador, huhusgahan din ng taong bayan. Kung napakalinaw na ng mga ebidensya na talagang guilty si Sara, i-acquit mo pa ba yan? No, sabi nga ni Senador Ping Lacson, mahihirapan kami dyan. Kaya huwag magsabi ng tapos si Panelo. Huwag daw magsabi ng tapos si Panelo. Hindi siya nakakasigurado dyan. Tama nga naman. Bakit? Si Chis Escudero nga, na pwersang mag-resign. Bakit na pwersang mag-resign si Chis Escudero? Senate President na yan. Binutuhan yan ng mga kapwa niya senador. Ay nung pumutok na yung flood control, yung mga anomalya, nung pumutok na yung anomalya sa flood control, wala na. Kahit ang mga senador, hindi na nila sinuportahan si Chis. Bakit? Sirang-sira na si Chis kung ang Senate President mo, sirang-sira na, tapos kayong mga senador, sinusuportahan mo pa rin si Chis, masisira na rin kayong mga senador. Ganun yung point ni Senador Ping Lacson. Walang basihan yung sinasabi ni Panelo na parang sigurado na maa-acquit si Sara. Kasi mas karamihan ng senador
maghihintay ng hearing. Doon sa hearing, pag nakita yung yung takbo ng mga ebidensya, doon yan magde-decide. Hindi yan sa hindi, marami naman mga senador magtitingin muna sa ebidensya. Ay, sa totoo lang mga kabunyog, sa dami ng mga ebidensya, sa tibay ng mga ebidensya, sa dami ng mga testigo, talaga namang ang mga senador, pag hindi ka pa rin bumoto sa conviction ni Sara, masisira ka sa taong bayan. Ay politiko yung mga senador na yan eh. Politiko yung mga senador. Mayroon dyan magre-re-eleksyon sa 2028. O, paano ka? Na, nangyari yan nung kay Erap eh. Panahon ni Erap, ay di ba pinagbutuhan noon kung bubuksan yung envelope? Ano? Kung bubuksan yung envelope, ay karamihan ng mga senador, 11 yata yun, ayaw nilang buksan yung envelope kasi pinoprotektahan nila si Erap. Sa 10 lang yung bumoto na buksan yung envelope. O di hindi nabuksan yung envelope kasi karamihan ng senador, ang boto, wag buksan ang envelope. Pero dahil napapanood ng taong bayan yon at nakikita nila, ano ba naman tong mga senador na to? Bakit hindi nila pinabuksan ang envelope? Gusto rin makita ng taong bayan kung ano ang laman ng envelope na yon. O, pag eleksyon noon, natalo yung mga pro-ERAP. O, ang halimbawa niyan si Nikki Cositing, saka si Tessy Aquino Ureta. O, si Tessy Aquino Ureta, kapatid yan ni Ninoy. O, pero natalo sa eleksyon. Bakit? Eh, ha? Ang boto niya kasi doon, wag daw pabuksan yung envelope. Nagalit ang taong bayan. Yan yung punto ni Lacson. Yan yung punto ni Lacson. Wag mo munang sabihin na hindi maa-acquit si Sara. Kasi karamihan, 4 lang daw ang senador na buboto para sa conviction ni Sara. Tinawag pa ni Panelong mga pusakal. Ay pikon talaga si Lacson. Galit si Lacson. Sabi ni Lacson, tatawagin mo kami pusakal, di ikaw ungas. Ungas daw si Pane. Ayan mga kabunyog, kaya yan. Pero maganda yung mga points ni Lacson. Kaya tayo, yung marami ring nagtatanong sa atin, attorney, ano ba talagang tsansa? Pwede bang makonvict si Sara? Oo, malaki pa rin ang tsansa dyan. Oh. Saka gagalaw din siyempre ang Malacanang niya. Siyempre gagalaw din yung mga dyan, yung mga anti-Duterte gagalaw yan. Pe-pressure rin yan ang mga senador. Mape-pressure yan. Alam naman natin mga senador, hindi naman yan politiko yan. Unang-una, iniisip din nila yung re-election nila. Kaya yan, tama si Lacson. Tinitingnan ng mga taong bayan, ang publiko, ang mga senador. Kung kitang-kita na ang ebidensya tapos i-acquit pa rin ng mga senador si Sara, sila ang masisira niyan. Yan yun. Yun ang hindi nakikita ni Panelo. Kasi si Panelo, panatiko eh. Ano man ang mangyari, laging pro-Sara siya. Pro-Sara yan. Hindi niya na nakikita yung mga, diyan sila madalas magkamali eh. Katulad nun, ang tingin nila kay Duterte hindi madadala sa ICC. Wala namang kasing jurisdiction ang Pilipinas. Walang jurisdiction ang ICC sa hindi pala Pilipinas, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas kasi hindi na tayo member, di ba? Ganun yung laging paliwanag nila Panelo eh. Ang gobyerno hindi yan magko-cooperate sa ICC kasi hindi na tayo member eh. Anong nangyari ngayon? Napahiya sila. Kaya yan si Panelo, ang mga analysis ni Panelo, palso eh. Ha? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ngayon, sa sobrang yabang niya, napikon si Lacson, tinawag kasing pusakal eh. Ang maganda pa dito na nasabi kanina ni Lacson, mabuti pa daw yung anak ni mabuti pa daw yung anak ni Panelo, yung Paulo. Mabuti pa yun, medyo matino, sabi ni Lacson. Parang ang layo ng bunga doon sa puno eh. Parang ang layo daw ng bunga doon sa puno. At nakakatawa yung interview na yun mga kabunyog eh. Anyway, yun? Si Panelo kasi, kumpiyansang-kumpiyansa siyang hindi magbabago ng isip ang mga senador. Kumbaga sa tingin niya sa ngayon, karamihan ng mga senador,
pro-Sara. Pagdating sa impeachment ni Sara, hindi nila iko-convict si Sara. 4 nga lang daw ang talagang pusakal na anti-Sara. Doon napikon si Lacson. Pero tama yon. Bilog ang bula. Bilog ang bula. Yun din ang kahit kay Erap, ang paniniwala nila Erap, no, ng mga senador na kakampi ni Erap, huwag kang mag-alala, Mr. President. Majority ng mga senador kampi sa'yo. Oo nga naman. Pero ang hindi nila naisip, yung sentimento ng taong bayan. Nagalit ang taong bayan O di nag-people power. O nakita ba nila yung senaryong ganon? Hindi. Ganon din dun kay Corona. Karamihan ng mga senador kakampi ni Gloria. So pag nagbotohan yon tungkol sa impeachment ni Corona, acquittal yon. Ang problema, ang taong bayan nakita na ngayon, ano ba naman to? Chief Justice, daming deposito, ang daming pera, ilan daang milyon, mayroon pang dollar accounts. Tapos gumalaw pa ang Malacanang. Pagbotohan ngayon, ilan ang boto? 20 against 3. 20 against 3. 3 lang yung bumoto sa acquittal ni Corona Si Bongbong Marcos, si Miriam Defensor Santiago, saka si Joker Arroyo. Yun lang. The rest, ano na yan? Ano na yan, mga kabunyog? Conviction. Yun yung napatunayan doon. Okay. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.